Pag ikaw ang babae, alam mo sa sarili mo na madali sana kumuha ng relationship dahil ikaw ang ina-approach. However, meron kang mindset na the grass is always greener on the other side. No, it's fucking not. Pag binigay na ng lalaki ang relationship, by default, kailangan niyang protektahan ka dahil someday, you can be a someone's girlfriend or a someone's wife. Your body and yourself is not for fucking everyone. Karamihan ng sinasabi ng lalaki para sa inyo ay para protektahan kayo, hindi para kontrolin kayo. Hey, what's up mga ropa? Ito po ang inyong lingkod, Suplado Moto. Okay mga ropa, huwag na natin patagalin pa to. Papapanood ko na sa inyo. So may nag-mention sa atin sa TikTok, syempre as usual, nakaka-guilty na hindi ako nakakapag-post sa TikTok. Ito ang naging daan kung paano tayo kahit paano nakilala nyo ako because of TikTok. Well, yung iba sa inyo sa Facebook, yung iba sa inyo sa YouTube na mismo. Pero yung TikTok yung pinaka nagbigay daan sa atin para kahit paano ma-reach ko kayo or ma-reach ko yung mga taong nakakailangan ng mga ganitong message. Kaya nakaka-guilty na hindi tayo nakakapag-post sa TikTok. But anyway mga ropa, focus tayo dyan soon. Ligawan ko nga asawa ko simula 2011. Hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko, hindi ko siya hahalikan until the pastor, you make kiss your bride. Wow! Tapos papayagan ko siya mag-concert para magtawel lang na makikita ng gaano karaming lalaki sa buong Pilipinas. Tapos pasasayawin ko na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. I want to protect my wife. Ako lang titingin. Kasi ako ang husband. So sa madaling sabi, you're just saying na parang right mo yun. So huwag ka dapat i-judge ng mga... Oo. Sinasabi nila, buti pa yung asawa ni Sunshine, Vice Governor, pinayagan sila mag-concert. Dapat nga hindi Dapat nga, yung asawa mo, ingatan mo. Tama. Hindi mo hayaan magsuot ng mga damit na para pagnasaan ng mga lalaki. Tama. Yun. And after all of this, Alvin, syempre yun man, nangyari na, nakakapag... Okay mga ropa, huwag natin tapusin yan. Kasi yung the rest na pinag-uusapan nila is more on homosexuality. So we don't need to talk about it kasi problema na nila yun. Focus tayo dun sa kung paano natin protektahan yung babae na mahal natin, yung babae na karelasyon natin. Ladies, para sa inyo to. Makinig kayo mabuti. Pero may point yung sinasabi niya at may point naman yung ginawa nung sex bomb dancers. Ganito mga ropa, nagiging territorial tayo sa babae na mahal natin or yung karelasyon natin or kahit walang relationship, nagiging protective tayo sa kanila or sometimes overprotective. Why? Kasi nga, parte ng biology ng lalaki na magprotekta at mag-provide sa isang babae. So, ibig sabihin, pag hindi mo pinoprotektahan ng isang babae, hindi mo napapractice ang iyong biology bilang lalaki. Gets? So, sa mga babae na ayaw pumayag or ayaw sundin ang kanilang boyfriend na sinasabihan silang huwag ka magsuot ng sexy, provocative, or huwag ka na magsasayaw sa TikTok kasi nagre-reflect yon sa leadership ko at sa relationship nating dalawa. Tandaan mo, ang katawan ng babae or ang katawan yung mga babae, dapat ang tanging may access lang dyan ay ang inyong lalaki or yung boyfriend nyo or yung asawa nyo. Paliwanag ba, ladies? I know, because of the society, nako-condition kayo na okay lang magpa-sexy, mag-post ng sexy photos or provocative or okay lang manamit ng mga provocative clothes. Pero sa mata ng karamihan, lalo na sa mga kalalakihan, iba ang inyong mga pinapakita. Well, sabihin natin na trabaho lang naman yon, wala namang personalan. Tama. Pero ito ang aking paniniwala. Once na ang babae may anak na or may asawa na, dapat hindi na siya gumagawa ng anything na ganun. Why? Dahil, tandaan nyo, ladies, ang mga ginagawa nyong desisyon, lalo na yung pagpo-post ng sexy, lalo na yung pagpapakita ng skin, ay nagre-reflect yan sa relasyon nyo, sa pagkatao mo, anong klaseng tao ka, anong klaseng babae ka pagdating sa relationship, at anong klaseng lalaki yung leadership na meron ang pinili mong lalaki. Tandaan nyo, ladies, walang ibang genuine na makakakita ng pagkatao mo or ng halaga mo or ng worth mo kundi ang iyong anak at ang iyong asawa. Ulitin ko, ladies,
Kung tingin nyo yung pagpo-post ng provocative o yung pagpapakita ng skin sa social media ay normal na gawain kahit na ikaw ay may asawa or may boyfriend ka, well, nagkakamali ka. Dahil uulitin ko, dapat ang may access lang sa katawan mo ay yung boyfriend or ang iyong asawa. Wala nang iba. Ngayon, kung ayaw mo na pakialaman ka sa mga ginagawa mo, dapat hindi ka nag-boyfriend muna o hindi ka nag-asawa. Dahil lahat ng gagawin mo, lalo-lalo na pag nakabase sa katawan mo, yaan ay magre-reflect sa relationship nyo at sa kung paano dalhin ng lalaki ang relationship nyo. At kung paano mo irespeto ang lalaki na nagpo-provide at nagpo-protekta sa'yo. At hindi lang yun. Tandaan nyo, ladies, relationship is not all about you. Okay? Relationship is for both of you. Men and fucking women. Para sa inyong dalawa, para sa lalaking nagbigay ng relationship para sa'yo, at para sa'yo, na handa niyang protektahan kahit ikamatay pa niya. Naniniwala ako na ang lalaki willing patigok, maprotektahan ka lang. Ganun ang instinct or biology ng bawat kalalakihan. Kaya nga kung ang lalaki hindi niya nagagawang magprotekta or mag-provide sa babaeng pinili niya or sa babaeng binigyan niya ng relationship, ibig sabihin, hindi siya kumikilos base sa biology niya. Maliwanag ba? Balik tayo dun sa lalaki. Yung sinasabi niya na hindi kita hahalikan hanggat wala tayo sa altar or hanggat di sinasabi ng pare na you may kiss the bride. Kanya-kanya tayo ng preferences. But alam naman natin na we're just human. Diba? May pakiramdam tayo. And for sure, at some point, yung babae na yon pwedeng gigil na rin sometimes. Na, ano ba tong lalaki na to? Ba't di man lang ako hinahalikan? Diba? May mga ganong babae. At kahit nasabihin natin na magaling silang magtago ng kanilang desire, makikita at makikita mo pa rin sa body language ng isang babae kung kailangan niya ng yakap mo, ng halik mo, or ng bembang mo. We can say, nakasama yon sa relationship na inaalagaan nyo. So ladies, ulitin ko. Ayun o, nakalagay, bawal ang marupok. Uratex. So ladies, ulitin ko. Karamihan ng sinasabi ng lalaki para sa inyo ay para protektahan kayo. Hindi para kontrolin kayo. Ulitin ko, karamihan na sinasabi ng boyfriend mo or ng asawa mo na wag mong gawin to, wag mong gawin yan, ayon ay para sa inyo. Walang ibang gusto ang lalaki kundi maprotektahan ka at to make sure na ikaw ay safe. Trabaho ng isang lalaki at kailangan niyang gampanan na protektahan ka dahil kung hindi niya magagawa yun, makikita niya sa sarili niya na he is a fucking failure. Well, hindi naman porkit pinayagan, ibig sabihin, hindi na pinoprotektahan ng asawa o hindi na pinoprotektahan ng kanyang girlfriend. Kailangan marunong din tayong umintindi sa sitwasyon nila. Okay? May kanya-kanyang preferences ng relationship. Pero sa mata ng lalaking may leadership, may standard, at may preferences, hindi uubrak na ang asawa mo or ang girlfriend mo magsasayaw pa or magpo-post pa ng mga provocative o yung nakakaakit-akit sa mata ng mga kalalakihan sa social media. Once na ang babae nasa relasyon na, lalo-lalo na pag may asawa na, ang tanging dapat niyang gawin ay protektahan at alagaan ang relationship na meron siya. Dahil pwedeng ang relationship na binibigay ng mga lalaki, pwedeng hindi na makita ng babae once na umidad na siya. Ladies, ulitin ko para sa inyo to. Your body and yourself is not for fucking everyone. Ladies, lagi niyong tatandaan, kailangan niyong ingatan ng sarili niyo. Huwag niyong sabihin, hindi, single naman ako. Bakit ba single naman ako? Dahil tandaan niyo, someday, you can be a someone's girlfriend or someone's wife. Ulitin ko, kailangan niyong ingatan ang sarili niyo, lalo na kung single kayo. Dahil someday, you can be a someone's girlfriend or a someone's wife. Gets? Ang lalaki tumitingin sa nakaraan ng babae, hindi sa kung anong meron siya or kung gaano man siya ka-successful. Ang mahalaga sa karamihang lalaki
ay yung sumusunod ka or maging obedient ka pagdating sa relationship na binigay niya. Kaya nga maling-mali yung karamihang pina-follow ng mga babae, especially feminism, dahil sinasabotahin nila ang kanilang success sa relationship. Pag lagi nilang inuuna ang happiness nila o yung atensyon na gusto lang nilang makuha. Ang atensyon, pwede mong makuha sa boyfriend mo. Pero ang babaeng mahilig sa atensyon ng maraming lalaki, pwedeng maging beggar siya na nanlilimos ng barya. Para sa mga babae, ang atensyon ay gasolina. Kaya ginagawa nila na magpa-sexy sa social media or mag-post ng kung ano-ano para makakuha ng atensyon. Ladies, lagi niyong ingatan ang sarili niyo, lalo na pag nasa relationship na kayo. Kailangan niyo rin protektahan ang sarili niyo dahil hindi most of the fucking time nakikita kayo ng asawa niyo o ng boyfriend niyo. Hindi sila CCTV na kailangan lagi silang nakabantay sa inyo. Pag nasa relationship na kayo, ibig sabihin kahit papano, alam mo na ang dapat mong gawin para mapangalagaan ito. So anong takeaway natin dito mga ropa? Babalik lang tayo sa sinasabi ko. Pag ikaw nag-girlfriend ka na or nag-asawa ka na, kailangan alam ng pinili mong babae na kung hanggang saan lang ang pwede niyang gawin para sa sarili niya once na nasa relationship na siya. Bawal nang mag-post, bawal nang magsuot ng mga provocative, at lalong-lalong bawal na gumimik kasama ang kanyang mga tropa. I'm not saying na dapat kontrolado mo siya. Ito ay respeto sa relasyon na binubuo nyo. Hindi ito pang mamanipula mga ladies para lang papasunod kayo ng boyfriend nyo. Unang-una, pag ang lalaki nagbigay na ng relationship sa babae, ang pinakatrabaho niya ay mag-provide at protectionan ka. At hindi nyo dapat kontrahin yun dahil ang ginagawa niya ay para sa inyong dalawa. Okay? So anong takeaway natin dito mga ropa? Huwag nyong ubusin ang oras nyo sa mga babaeng pamigay. Huwag kayong umasa na magbabago sila. Ang tanging dapat nyong gawin ay alagaan o pangalagaan nyo ang sarili nyo at ang relasyon na kaya nyong ibigay once na pumasok na kayo sa relasyon na gusto nyo. Tandaan nyo, ang relasyon ay nanggagaling sa atin. Pag hindi natin binigay, mananatili silang single. Dito sa Pilipinas, pag ikaw ay babae, it's a mortal sin pag ikaw ay single. Dahil alam natin na ang lalaki ang nagbibigay ng relationship sa kanila. Pag ikaw ang babae, alam mo sa sarili mo na madali sana kumuha ng relationship dahil ikaw ang ina-approach. However, meron kang mindset na the grass is always greener on the other side. No, it's fucking not. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be power mysterious mga ropa.